Amen. Magandang malamig na panahon po. Magandang araw po sa inyo. Okay po. Tayo po tumayo at tayo po ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan sa Isaiah chapter 56 verse 1 to 8. Isaiah chapter 56 verse 1 to 8. Okay po. Kung tayo po ay handa na, sabay-sabay po nating basahin. Ang bayan ng Diyos ay bubuuin. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magpairal ng katarungan at gumawa ng matuwid, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang dumating, at ang aking katuwiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng sabat at hindi ito nilalapastangan, at umiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ang dayuhan na sumanib sa Panginoon ay huwag magsabi, tiyak na ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag sasabihin ng yuniko, narito ako'y punong kahoy na tuyo, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Tungkol sa mga yuniko na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan, ibibigay ko sa kanila sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak na lalaki at babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingilin ng sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Gayon, ang sabi ng Panginoong Diyos na nagtitipon ng mga itinapon mula sa Israel, titipunin ko pa ang iba sa Kanya bukod sa mga natipon na. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa umaga, Panginoon, dahil ito po ay banal na araw, Panginoon, na Ikaw po ang nagbasbas sa araw na ito po ay gawa mo, O Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na kami narito at kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon, sa isang espiritu, Panginoon. At tungo ito, Diyos, sa isang katawan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tulungan mo, O Diyos, na bigyang magkaroon kami, Panginoon, ng malaking pagnanais, Panginoon, na isakatuparan, Panginoon, ang pagsunod, Panginoon, sa araw na ito at sa darating pang araw na aming gagawin, Panginoon, sa aming lakbayin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, na bigyan, Panginoon, ng pagnanais, Panginoon, na makinig at bigyan mo kami, O Diyos, ng kapabumbaan na turuan, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong ginawang banal na araw na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ito po ay aming tinataas, Panginoon, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Pumunta rin po tayo sa ating mga Biblia sa Bagong Tipan sa Hebrews chapter 13 verse 17.
Kung nahanap na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Hebrews chapter 13 verse 17. Sabi po dito, salita ng Diyos, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Amen. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay tutungo na sa ating mga awiting himno. Salamat po. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. So, again, ito po ay araw ng Panginoon. So, atin po itong pabanalin, no? Lagi nating isipin na lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian niya. And so, tinatawag niya tayo, gaya ng sinabi kanina, no? Yung kung pagbasa po natin, narinig natin yung salitang Sabat. So, yun po ay yung araw na itinakda at itinalaga ng Panginoon para sa kanyang sarili. So meron pong 7 araw, yung 6 na araw ibinigay po ng Panginoon sa atin upang magtrabaho, gawin yung mga bagay na kailangan natin. Pero kung babasahin niyo po sa salita niya, sinabi niya po na yung araw ng Sabat ay araw niya. Sinabi niya po talaga yan, aking araw to. So it is the Lord's day. So, sa atin pong aawitin, atin pong ihahayag, no, yung mga napakadakilang mystery. Na dati misteryo, pero naging malinaw na at nahayag na po sa atin. So, napakaganda po ng ating aawitin sa umagang ito. So, this is a new song. So, nakalimutan ko sabihin, 2 ulit natin yung verse 1. Okay po? Tito Bong, 2 ulit po yung verse 1. And yan na. Okay? So, all together, let us sing this song. Makinig po muna kayo and then sa repeat ng verse 1, familiar nyo na po yun. Okay? So, all together, let us sing to the Lord. Mystery in the dawning of the King. He, the theme of heaven's praises, robing frail humanity. In our longing, in our darkness, found the light of light has come. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Sing verse 1. Come behold the wondrous mystery in the dawning of the King. He, the theme of heaven's praises, robing frail humanity. In our longing, in our darkness, now the light of life has come. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Verse 2. Come behold the wondrous mystery, He, the perfect Son of Man. In His living, in His suffering, never traced or stain of sin. See the truth
He will be when He comes. Amen. So, napakagandang awitin po, no? Na yung pagkabuhay muli ng Panginoon is just a foretaste. Ibig sabihin, paunang pagpapakita sa atin ng pagliligtas niya. And so, tayo din, we will be resurrected sa kanyang pagbabalik. So, sa ating paghihintay sa kanya, let us acknowledge that our God is sovereign over all. At sa lahat ng kanyang itinalaga at hinayaang mangyari sa ating mga buhay, lahat ng iyon ay tama. So we will sing the song that we sang last Sunday. Let us declare again na kahit ano pong itinakda ng Panginoon ay tama. So we will sing the song, Whatever My God Ordains is Right. Sing. Whatever my God ordains is right, His holy will abide, and I will be still whatever He does, and follow where He guided. He is my God, though dark my road, He holds me that I shall not fall. And so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Sing verse 2. Whatever my God ordains is right, He never will deceive me. He leads me by the proper path. I know He will not leave me. I take content what He has said. His hands can turn my griefs away, and patiently I wait His day, and patiently I wait His day. Sing verse 3. Whatever my God ordains is right, though now this cup is drinking may neither seem to my faint heart. I take it all unshrinking. My God is true, each morning new, sweet comfort yet shall fill my heart, and pain and sorrow shall depart, and pain and sorrow shall depart. Sing the last verse. Whatever my God ordains is right, here shall my stand be taken. Though sorrow, need, or death be mine, yet I am not forsaken. My Father's care is round me there. He holds me that I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all. My Father's care. My Father's care is round me there. He holds me that I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Let's clap our hands for the living God. Amen. So tayo po magsiupo na.
po kayo dyan. Kunin mo na lang. So, once again, Happy Lord's Day. Sa bawat isa, pakigreet po yung katabi nyo. Happy Lord's Day. Okay. So again, once again, it is the Lord's Day. And tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. So sa pamagitan po ng pagbibigay ng ating mga handog. Again, ito po ay ekspresyon lamang ng ating pagpapasalamat sa lahat ng Kanya pong pagpapalang ipinagkaloob sa atin, or kahit man na masabi natin na tayo po ay nagkukulang, ito'y pasasalamat na bagaman ganon ay binigyan niya tayo ng kaligayahan na maging kontento at mapagpasalamat at maging magtiwala lamang sa Kanya. So pasalamatan natin ang Panginoon, and pwede nyo po ilagay sa likod, and even sa online pwede din. So let us commit this time, pag-pray natin at pasalamatan natin ang Diyos. Salamat Panginoon sa lahat po ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa bawat pagkakataon na kami makapagtrabaho, makapagnegosyo, and even Lord, sa lakas na ipinagkaloob mo sa pang-araw-araw, and even sa araw na ito na hanggang ngayon ay nandito kami at biyaya mo na kami ay patuloy na nakakakita, Lord, ng iyong mga pagpapala at pagkilos. Salamat, Panginoon, sa mga hinandog namin. Naway ito'y makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Naway ito'y magamit, Panginoon, sa bagay na iyong itinakda, at ito'y magamit, Lord, sa pagtulong at patuloy na pagpapalago ng iglesia. More than the physical building, but Lord, yung bawat isa na kabilang sa lokal na iglesia dito sa His community. Lord, pagpalain mo po ang mga ito at ibalik mo po, Lord, sa layunin na ayon sa kalooban mo. Salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So let's continue our study in the book of Acts. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa mga Gawa, chapter 13, verses 1 hanggang 3. So mga Gawa, chapter 13, verses 1 hanggang 3. Okay, so habang hinahanap niyo po yung ating teksto sa umagang ito, Acts 13, 1 to 3. So kung matatandaan niyo po, no, nung nakaraang linggo, atin pong nakita yung si Herod na namatay, at ito po ay ayon sa paghuhukom po ng Diyos dahil inako niya yung kaluwalhatian, instead na ito ay binigay at nararapat lang sa Diyos. At bagaman gayon na lamang ang kanyang pagsusumikap na itaas ang kanyang sarili. So kanina nabanggit yon sa prayer meeting natin, no, na ginagawa niya yung mga bagay na makakapagpasaya sa mga Hudyo at para sa kanyang sariling dahilan, no? At nakita din natin na napatunayang ang Diyos lamang ang magwawagi. So dahil sa kabila po ng lahat ng ginagawang pagpapa-persecute, no, ni Herod sa mga mananampalataya, ang salita ng Panginoon ay lumaganap. Ngayon sa pagpapatuloy po natin, makikita natin ang patuloy na pagkilos ng paggabay ng Panginoon sa iglesia. Okay? So, habang ang unang 12 na chapters po, kung makikita nyo po, or matatandaan nyo, chapter 1 hanggang chapter 12 po ng mga Gawa, ito po ay nakatuon kay Pedro at sa iglesia sa Jerusalem at Judea. Now, dito naman, simula dito sa chapter 13, dito naman, magsisimulang ituon ang salaysay kay Pablo at ang ministeryo ng Ebanghelyo sa mga Hentil. So dito natin makikita yung shift, no? So let us read and let us all stand before our living God as we read the book of Acts chapter 13 verses 1 to 3. Sabay-sabay po nating basahin. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Cyrene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo.
Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapagpanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. So let us all sit down. So, alright. Now, again, gaya ng sabi ko po kanina, dito na natin makikita po yung pagsisimula naman ng ministeryo sa pamagitan po ni Pablo. And this will focus on the ministry para po sa mga hentil. So, dito na po mag-e-expand yung salita ng Panginoon out of the border ng Israel. Okay? Now, kung titingnan niyo po dyan sa verse 1, sinabi dito na sa iglesia na nasa Antioquia. Now, this is very specific. Ang sinasabi po dito is yung lokal na iglesia sa Antioquia. Okay? Now, anong meron doon? Ay may mga propeta at mga guro. Okay? So, ito pong propeta at guro ay malinaw na magkaiba pong tungkulin. So, hindi po siya iisa. No? Magkaiba po yung mga propeta sa mga guro. Pero maaari pa rin ng isang guro, isa ring propeta. Okay? Na ang propeta po ay isa sa mga haligi ng iglesia kasama ng mga apostol. Now, kung matatandaan nyo, ang haligi ng iglesia, ibig sabihin dito, kumbaga dito sila yung mga ginamit ng Panginoon sa pagtataguyod po ng iglesia. 2, apostol at mga propeta. Okay? Now, pero maaaring bigyan ng diin ang mga propeta at mga guro sa salaysay na ito upang ipakita sa atin kung ano po yung normal na nangyayari sa isang iglesia. So, hindi sinabi dyan, no, may propeta at mga apostol, pero ang focus ngayon is mga propeta at mga guro. Bakit? Kasi pinapakita sa atin kung ano po yung normal na nangyayari sa isang iglesia. At ano yon? Ito po ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga miyembro ng isang lokal na iglesia. Now, pakita ko lang po sa inyo sandali kung ano po yung kaibahan ng propeta at mga guro. So, yung mga propeta po, yung kanilang source ng kanilang authority ay sa pamagitan po ng revelation ng banal na espiritu. So, sila po yung mga, kumbaga, hindi ko lang alam kung vision ba or direkta silang may naririnig, pero yung mga bagay na hinahayag nila ay nagmumula directly sa banal na espiritu. Yun po yung mga propeta. By the way, I'm talking about the New Testament prophets. Hindi na po yung mga Old Testament prophets. So, sana natandaan nyo yung pag-compare natin sa dalawa na yon. Okay? And yung isa naman is yung mga guro. So sila naman, yung mga tinuturo nila is hindi directly from the Holy Spirit, but mula po sa written Word of God or yung kasulatan. And sa time nila, wala pa pong New Testament. So Old Testament pa lang po yung kanilang binabasa at kanilang tinuturo sa mga miyembro ng iglesia. Now, yung focus po ng mga propeta is upang ihayag po yung mensahe ng Diyos sa pamagitan ng, yun nga, nagsasalita or nagpapahayag sa kanila yung banal na espiritu. Okay? And yung mga guro naman ay, ang focus nila is i-explain, okay, ipaliwanag yung scriptures, at pagkatapos nun ay ihikayatin yung mga miyembro na gawin or sundin, kung ano man yung mga tinuturo ng kasulatan. Now, yung role po ng New Testament prophets ay, again, kung matatandaan nyo, temporary lang po. So ngayon, we believe na wala na po mga propeta. Okay? Kasi nga, gaya ng mga apostol na wala na din, kasi natapos na, nailagay na yung haligi na iglesia. Okay? Tapos na. So, pero yung mga guro po, permanent po yan. Permanent. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga guro. Kaya meron po kayong mga pastor. Kaya meron po kayong mga elders na tinatawag. Okay? So sila yung patuloy na, again, nagtuturo ng salita at naghihikayat na isabuhay yung salita ng Diyos.
So yun po yung kaibahan ng dalawa. Pero meron tayong iisang makikitang pagkakatulad nila. At yun po ay ang pagtuturo po sa iglesia. Okay? Now, sino-sino yung mga nabanggit na mga propeta at mga guro dito sa iglesia sa Antioquia? Una, nabanggit si Bernabe. So kung matatandaan niyo po, si Bernabe ay isa pong Levita. Or ibig sabihin, siya po ay nagmula po sa linya ng mga pari, no? Na siya ay taga Cyprus. So siya po ay lumaki sa lugar na hindi po nasa Israel. So ang tawag po sa kanila ay mga Hudyong Helenista. Okay? And siya po, ang pangalan niya ay may katumbas na kahulugan bilang son of encouragement. Kaya makita natin yon sa buhay ni Bernabe kung natatandaan niyo po. And si Bernabe po yung nagbenta ng kanyang lupa at ibinigay yung kita doon sa paanan ng mga apostol upang ipamigay sa mga nangangailangan na mananampalataya. And siya din po yung ang may ginampanan na malaking role, no, upang matanggap si Pablo ng mga apostol at ng mga mananampalataya sa Jerusalem. So indeed, yung pangalan niya is the son of encouragement. Now, pangalawa dyan, may nabanggit si Simon, na hindi ko lang alam kung paano basahin, Niger or Niger. Okay? Pero sa modern time natin, I think yung Niga, yun ata yung ano doon. So yung Niger or Niger ay ibig sabihin po is black. Black. So ito ay, kaya maaari po nating masabi na si Simon na tinatawag na Niger ay isa pong nagmumula po siya sa Africa, no? Now, next po si Lucio. Si Lucio na taga Cyrene. Ito naman ay yung Cyrene po is modern day Libya, no? At sa panahon po na ito sa Cyrene, marami pong mga Hudyo na nandoon. Okay? So, pero ano po to, labas po to ng Israel. So, next po is si Manaen, no? Si Manaen, na kinakapatid ni Herodes na tetrarka. Now, bakit po ito nabanggit? Pag sinabi po natin kinakapatid, from the Greek word, ang ibig sabihin po nito ay yung kasamang lumaki. Okay, kasamang lumaki, kalaro niya nung bata pa sila, magkasama siguro sila sa paaralan kung saan sila nag-aaral, and then malapit po sila na magkaibigan. O, yun po yung ibig sabihin ng, ano yan? Kinakapatid. Now, there was a story in Jewish writings and history na ito daw si Manaen na isang anak daw ng propeta. And then si Herodes na nagpapatay sa mga bata from 2 years old pababa sa time ng pagkapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Parang nag-prophesy daw yung prophet na si Herod ay magiging, siya nga, yung Herod na yon ay magiging hari. And then, so parang natuwa siya, so binigyan niya ng favor yung prophet na yon, and then yung anak ng prophet na yon, yun daw si Manaen. So dahil nga binigyan ng favor ni King Herod, so kaya nagkaroon ng privilege itong si Manaen na anak ng propetang iyon, na lumaki kasama ni Herod na tetrarka na anak ni Herod na ano kasi yung pangalan nila Herod, no? So, kaya yun ang sinabi dito, kababata siya ni Herod na tetrarka, hindi ni Herod the Great, na yung pinakaunang Herod na pumatay sa mga bata. Itong Herod na binanggit dito, anak niya po yun. Okay? At kung matatandaan nyo, in chapter 12 last Sunday, may Herod na naman, di ba? So yung Herod po na yon, yun po yung pamangkin naman ni Herod na tetrarka. Naintindihan? So may tatlo pong Herod. Naintindihan niyo po yon? Okay? So, yun, nabigyan siya ng privilege na lumaki with Herod na tetrarka, kaya sinabi dito na kinakapatid. Now, what's the purpose? Bakit na-highlight ito? Kasi po, kasama silang lumaki, parehong pagtuturo, parehong pagpapalaki, magkaibigan, very close, no? Pero itong dalawang taong po ito, magkaiba po yung kanilang tinahak na landas. So si Herod na tetrarka, by the way, si Herod na tetrarka, siya po ang nag-utos na pugutan po ang ulo
pugutan ng ulo si Juan na tagapabautismo. Okay? Yun po yung Herod na to, yung nagpugot ng ulo kay John the Baptist. So, makikita nyo po dito yung isa ay nagpatuloy sa pamuhay na hindi nagpapasakop sa Diyos. Ito naman si Manaen, by the grace of God, siya po ay naligtas. Okay? And hindi lang yon, hindi lang siya normal na nakaupo, but isa siya sa mga propeta. As I remember, ang mga propeta dito is yun. Guro pala si Manaen. Si Manaen at si Saulo. Sila po yung guro. Then the other three, mga propeta sila. So it's no? Grabe yung grace ni God, no? Di mo akalain lumaki siya sa ganong environment. Pero naligtas siya ng Panginoon. And then lastly, si Saulo. So kilala niyo naman po si Saulo, dating Pariseo na umuusig sa iglesia ng Diyos. So ano makita natin dito? So makita po natin dito is ang iba't ibang background, no, na meron ang mga nabanggit. So iba't iba sila ng background. May Hudyo, merong Hentil, may taga-Africa, merong dating kasama ng hari na sumasalungat sa Diyos, merong dating Pariseo na sumasalungat sa Diyos. Pero sila po ay mga naging leader ng lokal na iglesia. So dito po pinapakita sa atin ang tunay na paglaganap ng ebanghelyo, no? Inabot talaga at yung biyaya ng Diyos ay para po talaga sa lahat, Hudyo ka man o Hentil, mayaman ka man o mahirap, mga may inaral ka man o wala. So ang biyaya ng Panginoon ay nasasakop ang lahat. So ito po yung dapat yung tandaan din. May mga leader na itinalaga po para sa lokal na iglesia. So, ito pong verse na ito ay nagpapakita sa atin ng very clear na image na meron po talagang mga itinakda ang Diyos na maging leader ng isang lokal na iglesia at ang pangunahing tungkulin nila ay ang ipangaral po ang salita ng Diyos. So, yun po yung pangunahing layunin ng mga leader ng isang iglesia. Now, let's go to verse 2. Sabi po sa verse 2, samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno. No? Now, let me take note, ito pong sinabi dito na sila ay hindi lang po yung 5 nabanggit sa verse 1. But yung sila po dito ay kasama po yung buong iglesia. Ibig sabihin pati yung members. Okay? Nag-aayuno sila and sumasamba. Ang sinabi dito, samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon. So ito pong pagsamba nila is maybe pareho lang po ng ating ginagawa, nangangaral ng salita, nakikinig sa salita, nagpe-pray, no, umaawit ng himno, so naghahati-hati ng tinapay. So ganun po yung ginagawa nila. Pero kung mapapansin niyo po, meron pong dinagdag dito na isang ginagawa nila. At yun po ay ang nag-aayuno. Now, ano ba yung nag-aayuno? So yung pag-aayuno po is sa English fasting. Fasting, no? Ito ay pagpapakita ng mas malalim na pagbibigay oras sa paghingi ng gabay sa Panginoon na sinasamahan po ng pag-iwas sa iba't ibang bagay. Pero karaniwan po at alam natin is yung pag-iwas muna sa pagkain. So yun yung normal na ginagawa, no? Now, ito pong salitang pag-aayuno ay 3 beses lang pong binanggit sa mga gawa. No? Ito po ay unang binanggit sa chapter 10, verse 13, na kung saan, kung matatandaan nyo yung story ni Cornelio, na habang siya ay nag-aayuno, nananalangin, nagpakitang isang anghel sa kanya. Tandaan nyo yun? So that was the first time. No? And the second and third time na binanggit ang pag-aayuno is chapter 13, verses 2 and 3. And then after that, wala na po kayong maririnig patungkol sa salitang pag-aayuno. Okay? So there is something with that, no? Na ibig sabihin, merong focus itong salitang ito ngayon sa ating binabasa. And later we will see that. Now, meron pong 3 general na reason bakit nag-aayuno. Now, in the Old Testament, mababasa natin na nag-aayuno po ang Israel, ang mga Hudyo, sa tuwing sila na po ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Okay? Whenever they will repent, no, mag-ordain agad yung hari, okay, I command every people, no, na mag-ayuno. So may ano pa nga sila, sinusuot pa nga silang sako, and then may nilalagay silang buhangin. So tapos nakayukod lang sila. Parang gano'n, no, yung picture. So one of the reason is
pagsisisi sa kasalanan. Pangalawa is paghahanda. Whenever they will go on a fight, kapag sila po ay makikipaglaban na, no, mag-aayuno muna sila. And pangatlo po is pagdidisiplina habang hinahanap at inaalam po ang kalooban ng Diyos. Now, I think we rarely see that in the Old Testament, pero meron pa rin siguro mga example, no? Pero kung titingnan po natin sa konteksto ng ating binabasa ngayong umagang ito, saan po sa tatlo? Ano po yung dahilan, no, ng kanilang pag-aayuno? Saan doon sa tatlo? Pero kung titingnan natin yung konteksto, maaring hindi dahil po yun sa pagsisisi. Wala kasi namang nabanggit na parang nagkasala sila at dapat silang mag-repent. Wala namang sinabi na ganon. Pero may kita natin na yung ginagawa nila dito is yung ikatlo po na dahilan. Sila ay humihingi ng gabay sa Panginoon sa kung ano na po ang kanilang gagawin. Okay? Now, at tunay nga po na yun yung kanilang ginagawa at yun yung dahilan ng kanilang pag-aayuno dahil po sa mga sunod na salita na makikita natin. Ano yung nangyari? Ano yung kasunod na nangyari? Tingnan natin sa verse 2. Sinabi ng Espiritu Santo. So you see, sinabi ng Espiritu Santo. At by the way, let me tell you, it is the Lord Himself. No? Tandaan natin, our God is 3-in-1. We believe in a triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At ang nangusap sa kanila ngayon is God the Holy Spirit. Ang Diyos mismo. Now, kung matatandaan nyo po, so far, nakaabot na tayo ng chapter 13, no? And I think 1 year na po ang inabot. The very first time ata na nag-preach ako ng mga Acts is December, unang Sunday din ng December. So this is the first year. So, isang taon na po inabot, 13 chapters pa lang ang ating na-cover. Okay, imagine niyo nun. Okay, anyway, so in the sa 13 chapters natin pong inaral, meron pong dalawang pamamaraan na kung saan nangungusap ang Panginoon. Una is sa anghel. Pangalawa is sa pamagitan ng banal na Espiritu. Now, again, let me give comparison. Yung angels po, kapag sila po ay nagbibigay ng mensahe, usually nakikita, no? Visible, nakikita nila yung anghel, no? At medyo dramatic yung mga eksena. So matatandaan niyo yung time na si Pedro, no? Yung siya'y nakulong. And yung pinakawalan ng anghel, si Pedro again, no? Laging si Pedro yung naisulat, no? And yung Holy Spirit naman po, usually ito ay internal naman, hindi external but nasa loob. So ibig sabihin, ito po ay personal, no? Na nangungusap ang banal na Espiritu. And yung focus po, kapag ang anghel po ang naghahayag ng mensahe ng Diyos, usually, mga panandaliang mga eksena or event na nangyayari. And then usually, yun nga, kapag nasa kulungan, papakita yung anghel, papakawalan sila, sasabihin, okay na, umalis na kayo. Parang ganon. Pero ang Spirit po, Holy Spirit, ito po ay active guidance or pagtuturo at pagpapalakas para po sa ministeryo na ginagawa ng mga mananampalataya. So, yun yung kaibahan, no? At yun nga, yung mga example nila is yung nabanggit ko kanina. Pag anghel lang nagpapakita, usually ito po ay pagpapakawala, no? Sa mga mananampalataya and judgment. Yun, kay Herodes, no? Anghel din ang gumawa noon, no? At usually, immediate yung action na dapat nilang gawin. Pero pag banal na Espiritu naman, usually, ang mga example na makita natin is yung paggabay po sa church mismo. Okay, sa iglesia. And ini-interpret kung ano po ang kalooban ng Diyos at pinapalakas sila para sa mga misyon na gagawin nila na isinugo ng Diyos sa kanila. So malinaw po na ito po ay paggabay sa iglesia patungkol sa misyon na meron po sila. Na misyon na gagawin po ng iglesia. Kaya tingnan nyo po ano pong sinabi ng Espiritu Santo. Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. So you see? So meron pong mission na gagawin po. So kung matatandaan nyo po, sinabi ng Panginoon kay Ananias, yung alagad po ng Panginoon sa Damasco,
Kung titingnan nyo po sa chapter 9, verse 15, ewan ko lang kung nandyan sa copies ninyo, no? Sabi dito sa Acts 9:15, sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko. Sino yung binabanggit dito? Si Pablo. No? Siya'y kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Okay? So, at gaya ng sinabi ko po nung nakaraang linggo, magmula po sa puntong ito, sa chapter 13, ay hanggang sa huling kabanata ng librong ito ay ilalarawan po ang ministeryo ni Pablo para sa mga Hudyo at sa mga Hentil. So ibig sabihin, tunay po ang salita ng Panginoon. Nung sinabi niya ito kay Ananias patungkol po kay Pablo. Okay? Now in verse 3, kung magpapatuloy tayo, nang magkagayon, no? So makita niyo dito again, yung sinabi na nang magkagayon, nang sila'y, yung sila po dito is again, buong kapulungan ng lokal na iglesia sa Antioquia. Hindi lang po ang mga leader. And I want to focus on that. Hindi lang po ang mga propeta at mga guro, bagkus lahat po ng kapulungan. Kasama po yung mga miyembro. Anong ginawa nila? Nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin. So makikita niyo po dito, pinapakita sa atin na hindi po sila tumigil no, nung nagsalita or naghayag na po ang Espiritu Santo. Ba't anong ginawa nila? Patuloy silang humingi ng gabay. Nandiyan na yung gabay ng Espiritu Santo. Bakit patuloy pa rin sila sa pag-aayuno? Ba't hindi na sila nag-stop? Okay na. May message na. Stop na tayo. No? Bakit nagpatuloy sila? Now, maaari ang dahilan nun is humingi sila ng gabay upang kumpirmahin yung ibinigay na pahayag. Bakit? Kung matatandaan niyo po, meron pong mga verses or mga sulat si Pablo. Unang-una sa Korinto, sabi niya, hayaang magsalita ang 2 o 3 sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi nila. Hindi po sinabi na kapag nagsalita ng propeta, sundin nyo kaagad. Hindi. But, kailangan po ng unawain. Ibig sabihin, i-test nyo muna kung ito ba talaga ay mula sa Diyos. Kung ito ba talaga ay mensahe ng Diyos. And hindi lang po yan, inulit niya po yan sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at panghawakan ninyo ang mabuti. So sinabi ni Pablo, i-test nyo muna. Test nyo muna. At maaring ito ay na-confirm nila na yun talaga ay mula sa Espiritu dahil na rin siguro sa nauna ng pahayag ng Panginoon patungkol kay Pablo, kay Ananias, yung sinabi ko po sa inyo kanina. No? So bagaman ito ay nauna nang nangyari, bago magbigay ng instruction si Pablo sa mga taga-Korinto at mga taga-Thessalonica, makikita natin na ito na po na talaga ang ginagawa ng mga naunang lokal na iglesia. Tandaan niyo po, itong time na itong pinag-usapan natin, wala pa po yung letters ni Pablo sa mga taga-Korinto. Wala pa yung letters niya sa mga taga-Thessalonica. Okay? Pero makita niyo sa instruction na, okay, yun pala yung gagawin dapat. Kapag may nagpropesiya, let us test. Let's confirm kung ito ba yung nagmula sa Diyos. Bagaman wala pa yung instruction na yun, nandito nakita natin na ginagawa na po yun ng lokal na iglesia. Yung naunang lokal na iglesia sa Antioquia. No? So, masasabi natin na ito po ay gabay ng Panginoon. No? Yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto at taga-Thessalonica na i-test ninyo, masasabi natin na ito po ay gabay po ng Panginoon sa mga nauna ng iglesia. Na ihayag lamang ng malinaw at na i-record lamang sa pamagitan ng sulat ni Pablo. Na anong huling ginawa nila? At may patong ang mga kamay nila sa kanila ay kanilang pinahayo sila. Sabi na, okay, no? Nandun yung, ano pong pinapakita dito sa pagpapatong ng kamay, pinapakita ang pagsang-ayon at pagsuporta sa misyon na kanilang gagawin. So, yung pong pagpapatong nilang kamay is to confirm and pagpapakita ng support. At yung pagpapatong din ng kamay sa kanila, Bernabe at Pablo, ay panlabas po na pagpapakita ng panloob na pag-anoint or pagtatalaga ng banal na espiritu sa kanila. Okay? So, kanilang pinahayo sila.
So, ito naman, makikita natin yung detalye sa susunod na mga kabanata. Okay, yun na po yun. Yun na po yung, ito na po yung entry point na mangyayari sa mga mission na gagawin po ni Saul at ni Bernabe. Now, tapos na tayo sa pag-exegesis. Now, let us explain. No? What's the point? No? So, sana makita nyo po, at ganito din po kayo mag-aral, no? Tingnan nyo muna, exegete nyo muna, tingnan nyo muna yung mga detalye, and then after that, tanungin nyo sarili nyo, tanungin nyo ang Panginoon, what's the point? Ano nakita natin doon? So, nakita natin doon na ang Diyos ay gumagabay sa iglesia. That's the point. Ang Diyos ay gumagabay po sa iglesia. Ito ay ginagabayan niya upang maisagawa ang layunin niya. Tatlong paraan ang ginagamit po ng Panginoon upang gabayan ang iglesia. So may kita natin yan dito. So sa anong paraan ginagabayan ng Panginoon ang kanyang iglesia? Unang-una sa pamagitan ng mga leader. So meron tayong elders, meron tayong pastors, bishops, or presbyteros, pero isa lang po ang kahulugan noon. Okay? Mula pa man po sa Old Testament hanggang sa New Testament, may kita nating gumagamit ang Panginoon ng mga specific na tao na maaaring tawaging mga leader upang gabayan ang kanyang mga tao. So do you remember in the Old Testament, we have Moises, we have Joshua, we have the judges, we have David, no? Yung mga taong yon, ginamit ng Panginoon to lead the people of God. And in the New Testament, our Lord Jesus Christ Himself and the apostles at pati yung mga elders or matatanda, yung mga church leaders. Now, sinabi po sa Acts 20:17 and then verse 18 and then I will jump to verse 28. Dito nyo makikita, ito yung time na kinausap ni Pablo yung mga matatanda sa iglesia or mga elders, no? Yung mga leaders ng iglesia. Tingnan nyo po Acts 20 verse 17. Mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Again, hindi po yung mga matatanda in age, but mga matatanda in their spiritual condition. Mga leader. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila. Marami pong sinabi si Pablo, pero jump tayo sa verse 28. Tingnan niyo po sinabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Ano yung kawan? The church. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Mga kapatid, yan po yung layunin ng mga pastor. Pangalagaan ang iglesia ng Diyos. Bakit? Kasi yan ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay? And another, not only Pablo, but also Peter. In 1 Peter 5, verses 1 to 3, anong sinabi ni Peter sa mga leaders? Sabi niya, ngayon, bilang kapwa matanda, kasi Peter is also a leader of the church, sabi niya, bilang kapwa matanda at isang saksi ng mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakausap ko sa mga matatanda sa inyo. Again, this is a plea for the leaders, for the elders, na na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Again, the same command, the same plea. No? Yung plea is even parang hiling, no? Or parang command. No? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. So, binigyan ng instruction ni Pedro ang mga matatanda. Again, not matatanda sa age, but the church leaders. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinapangasiwa ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. So, aalagaan at dapat maging example, no? Yung mga pastor, elder, bishops, or presbyteros, kung ano ba mang tawag ng isang local na church sa kanilang leader. And another thing,
Pablo again, no? Sa mga taga-Efeso, in chapter 4, 11 to 13, sabi ni Pablo, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Bakit? Upang ihanda ang mga banal. Sino yung mga banal? Sila yung mga mananampalataya. Sila yung mga bawat miyembro or kabilang sa katawan ng Panginoong Hesus. Ano? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. No? So may mga pastor, may mga teachers, kasi wala na pong apostol, wala na pong propeta. Ang nananatili ngayon is yung tatlo, ebanghelista, pastor at guro. No? Bakit sila nandyan hanggang ngayon? Again, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Para ihanda po kayo to serve the Lord. Okay? At upang para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya po talaga dinidil natin yung mga pagkukunwari or kasalanan na mamaya sa evening service, napakaganda po ng salita. May kita po natin yan specifically to that. Ano yung dahilan? Bakit meron tayong mga ganong actions? So please, no? Tingnan nyo po yung salita ng Panginoon mamaya. But anyway, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang saan? Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Yung sapat na gulang dito, hindi po yung age again, but maturity in your spirituality hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. That's the goal, for you to be matured. No? Kaya tinuturo ang salita, nandyan yung corrections, nandyan yung paggabay sa kawan. For what purpose? For maturity. For service sa nag-iisang ulo at may-ari ng kanyang iglesia. Kaya po, kung may mga leaders, may mga members. So ano naman ang gawain na dapat gawin ng members? No? Kaya ang mga miyembro ay inutusang sumunod dito. So in our New Testament reading kanina, Hebrews 13:17, ano sabi doon? Sumunod kayo. Ito naman para sa mga miyembro. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Yung mga pastor, yung mga elders po, sila po ang mananagot sa inyo on the day of judgment. Sila po yung lilitisin ng Panginoon. Kaya kung hindi ginagawa ng pastor ninyo, yung kanyang tungkulin bilang pangalagaan kayo, turuan kayo, i-exhort kayo na lumago, lagot siya kay Lord. Okay? So whenever your pastor is so eager for your growth, he is just obeying the Lord. Kaya anong gagawin nyo? Sumunod kayo sa mga namumuno sa inyo. Bakit? Nagbabantay sila alang-alang sa inyong kaluluwa. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis. Sapagkat kung ganito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Sino pa rin po ang makakaramdam nung bigat? Kayo pa rin. No? So, puro hirap na lang ba yung yung pastor niya? Di ba? So, you see, it's for your own good. No? For the glory of the name of the Lord. So, yun po. Isa sa mga pamamaraan na ginagabayan ng Diyos ang iglesia ay sa pamagitan ng mga leader. Okay? Pangalawa, ayun, nakita natin yun sa verse 1. Pangalawa, ano pa ang isa sa paraan na nangungusap ang Diyos, gumagabay ang Diyos sa isa iglesia? Makita natin sa verse 2. At ano yun? Ang banal na Espiritu. Okay? Now, take note, ang lahat po ng ginagamit ng Panginoon, kahit po yung mga leader, sila po ay ginagabayan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Okay?
Kaya lang, sa puntong ito, binigyan po natin ng halaga yung banal na Espiritu kasi dito natin makita yung pinakadirektang paggabay ng banal na Espiritu sa iglesia. Bagaman dito po sa ating binasa ay makikita natin ang paghahayag niya sa pamagitan ng pangitain o naririnig na salita kasi nga po 'di ba through the prophet sa time na to. Pero alam po natin hindi na po ganoon nangyayari. Hindi na po 'yun nangyayari ngayon. 'Di ba? So ang tanong, hindi na pa tayo ginagabayan ng Espiritu Santo kasi wala naman ng mga revelation, wala namang mga pangitain na, wala nang mga ganong bagay. So ibig sabihin pa ba noon ay wala na pong direktang pagpapahayag at wala nang direktang paggabay ang banal na Espiritu sa atin? Ano pong sagot? Yes or no? Wala na po ba? Wala na pong direktang paggabay ang Espiritu Santo? Kasi wala nang visions? The answer is, meron pa rin. May direktang pangungusap pa rin ang Diyos. Ang banal na Espiritu, to be specific. At sa anong paraan? Sa pamagitan ng kanyang salita. Ito po yung direktang revelation ng banal na Espiritu sa atin. Sa pamagitan ng kanyang salita. Yes, hindi man yan nagsasalita sa inyo, pero kung gusto nyo pong marinig ang banal na Espiritu na nangungusap sa inyo verbally, basahin ninyo ng malakas. Sabi nga ni sino ba yung nagsabi? Si Body Bocam ba yun o Paul Washer? Gusto nyo marinig yung salita ng Espiritu? Basahin nyo ng malakas. Ito po yung direktang revelation ng banal na Espiritu and still nangungusap po sa atin. No? Kaya ito po'y basahin natin. Pero ito po'y napakaganda. Hindi lang po siya nagbigay nitong salita niya sa atin, bagkus kapag tayo po ay nagbabasa ng kanyang kasulatan, siya din po mismo, ang banal na Espiritu din po mismo ang magbibigay ng liwanag nito sa atin. Siya pa rin yung magbibigay ng kahulugan. Siya pa rin ang mag-i-explain nito sa atin. So you see, the Holy Spirit is still guiding us. At ulitin ko po, sa pamagitan nito, ginagabayan ng Diyos kahit pati na po ang ginagamit niyang mga gabay. Yung mga leader, yung mga pastor, yung mga elder, sa pamagitan pa rin po ng banal na Espiritu, sila ginagabayan upang gabayan ang iglesia. Okay? So yun yung pangalawang pamamaraan ng paggabay ng Panginoon. So read your Bible. Makinig po kayo sa Diyos, sa anong pamamaraan, basahin nyo yung kanyang salita. At wala na pong ibang paraan upang gabayan din kayo ng mga pastor. Sa pamagitan lang din po ng salita. And lastly, sa anong paraan gumagabay ang Panginoon sa kanyang iglesia? Verse 3, members. Kasama po yung mga miyembro. Hindi lang po yan leader. Hindi lang po yan, yes, yung salita ng Diyos, nandyan yan lagi. Yan yung nangunguna. Kasama po kayo na ginagamit ng Diyos upang gabayan ng iglesia. Minsan kasi inisip natin, okay, mga leaders lang, mga pastor lang. Kami, sunod-sunod lang kami. Saan tayo? To the right. Saan tayo? To the left. Ganun lang. Pero you must understand kung paano po at anong ginagawa ng mga naunang iglesia sa atin. May kita natin yan sa verse 3. Now, kung matatandaan nyo po, matapos maghayag ng Espiritu Santo, ano pong ginawa nila? Huminto ba sila? Sinabi ba nila, okay, let's wrap up. Tapos na. Yes, kakain na ako ng Jollibee. Kasi tapos na, naghayag na. Ganun ba ang ginawa nila? Hindi, di ba? Anong ginawa nila? Patuloy silang nag-ayuno. Bakit? Ibig sabihin po, patuloy sila sa paghingi ng gabay ng Panginoon. Di po ba? At hindi po ibig sabihin na sila ay nag-aayuno na sumisigaw, kung ano-ano pa pong ginagawa nila, pinuputol yung kamay nila. Kasi minsan, baka gano'n iniisip natin kapag nag-aayuno, no? Yung buong araw na nakaganon. No? Hindi po gano'n ang pag-aayuno. Anong ginagawa nila? Umaawit ng himno,
nananalangin, at nagbabasa ng kasulatan. Yun po yung ginagawa nila. Okay? So, ito, ang ginagawa nila ay mataimtim na pananalangin at pagsasaliksik sa kanyang banal na kasulatan. And sa time nila, Old Testament pa lang yung gamit nila. Okay? Kung kaya, merong mga propeta at mga guro. Bakit? Kasi yung mga propeta, kasi nga, hindi pa talaga fully alam, di ba, kung ano yung kahulugan ng mga nasa Old Testament. So yung mga propeta, yung magtuturo sa mga miyembro, ito yung sinasabi niya, itong kahulugan yan. At yung mga guro din, sila din magtuturo. Sila yung mag-e-explain. Kaya may propeta at guro habang sumasamba at nag-aayuno, sila. Okay? Sa makatuwid, at nakita natin yung kanila pong pagsang-ayon. Di ba? At the end, di ba? Sabi diyan, nang matapos na sila, anong ginawa nila? Pinatong nila ang kanilang kamay sa ulat Bernabat, pinahayo sila. Ibig sabihin, ito talagang kalooban ng Panginoon. They agreed. Okay? So, hindi lamang sila tumatanggap. Ito'y kanila ding nililitis at sila mismo ay alam na ito ang kalooban ng Diyos. Hindi lang po yung pastor yung may alam ng kalooban ng Diyos, pati po ang mga miyembro. You must agree also. Kaya ano yung prayer natin sa ating sa prayer meeting natin kanina? Let's pray for unity in faith. Ano ibig sabihin ng faith na yun? Again, hindi po yung pananampalataya ng mga kaligtas. But pananampalataya, ibig sabihin po nun yung mga katuruan. Okay? So, kailangan kayo din, at kung matatandaan ninyo, yung preaching ni Pastor Omar, hindi pala yun, sa Sunday school pala yun. Sino naka-attend ng Sunday school nung si Pastor Omar ay nandito? Anong sinabi niya? Dapat hindi lang expository preaching, but dapat expository listening din. Ibig sabihin, kayo mismo, kapag nakikinig kayo, hindi lang kayo dapat nakikinig lang, ganun ba, pastor? Okay po. Hindi po ganun. But habang nakikinig kayo, tinitingnan nyo yun sa salita ng Diyos kung tama ba sinasabi ni pastor. Kung yun ba ay ayon sa salita ng Diyos. Ganun po dapat. Hindi kayo tanggap ng tanggap lang. Kaya mali po yung mga nagtuturo na, ano lang kayo, bawal kayo magbasa ng Biblia, kami lang na nagtuturo. Mali po yun. The members should know. Kayo mismo. Kasi ginagabayan ng Panginoon ng iglesia niya kasama ang mga members ng church. Okay? Sa makatuwid, hindi lang pastor, hindi lang po elder, hindi lang po leader na iglesia ang gumagabay sa iglesia. Opo, ang sentro at ang pinagkukunan ng lahat ng ito ay banal na espiritu sa pamagitan ng kanyang salita. Ngunit dapat nating maunawaan na ang bawat isa, miyembro ka lang man o may katungkulan, ay kabilang ka po sa ginagamit ng Diyos sa paggabay sa kanyang iglesia upang gawin ang layunin at kalooban niya. Hindi lamang ang leader ang dapat naghahanap. Hindi lang po dapat ang leader ang dapat na nagsasaliksik. Hindi lamang po ang pastor ang dapat kumikilala sa Panginoon at humahanap sa kung ano ang kalooban niya. Bagkus ang bawat isa na kabilang sa katawan na nagpapasakop sa ulo nito, sa Panginoong Jesucristo, kasama po kayo dapat sa nagsasaliksik, naghahanap, kumikilala, at hinahanap ang kalooban ng Panginoon. Gaya po ng sabi ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, subalit bawat isa ay ibinigay ang pahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Now, ito po ba ay para lang sa mga leader? Para lang po ba ito sa mga elder? No. Ang sinasabi po ni Pablo dito sa mga taga-Korinto, bawat isa, bawat kabilang sa iglesia ay pinahayagan ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat.
Bagaman po yung konteksto po nung binasa ko sa inyo kanina ay yung iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay niya po sa bawat nasa katawan ni Kristo, pero pinapakita nitong verse na to sa atin na ang bawat isa ay may gagampanan para sa ikatitibay at ikalalago ng katawan. At yun po ang iglesia. Ang mga miyembro ng iglesia ay nandyan hindi lamang para makinig. Bagkus ang bawat isa sa atin ay may mahalagang ginagampanan. Okay po? Kaya ang paglago mo sa salita niya at pagtupad sa kanyang kalooban ay labis na katulong hindi lang sa iyo. Hindi lang sa pamilya mo. Bagkus pati na rin sa pamilya mo kay Kristo. And so amazing kasi mamayang gabi in our evening service, yung dahilan nang hindi natin pagtulong sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, yun po yung sasabihin sa atin. Makikita natin, ano ba yung dahilan para hindi tayo maging tulong sa ikatitibay? Ano yung dahilan bakit nagiging tayo? Dahilan upang maging miserable ang iglesia. So, napakaganda, no, na makita natin iyon. Pero ngayong umaga ang tinuturo sa atin, bawat isa sa atin ay kabilang sa paggabay ng Diyos sa kanyang iglesia. So the bottom line po is this, ang Diyos ay gumagabay sa iglesia. Nandyan po ang mga pastor, elders, or leaders. Nandyan ang kanyang banal na kasulatan. Nandyan din ang miyembro ng iglesia. Kung gayon, gaya po ng ginawa ng iglesia sa Antioquia, kung saan po nagsimula ang patuloy na malawakang paglaganap ng ebanghelyo ng Diyos. Hindi po sa hindi sa Jerusalem. Saan nagsimula? Sa Antioquia. No? Kanila pong ibinigay ang kanilang mga puso at isipan at mas mahabang oras para po sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Bakit ko po nasabi iyon? Kasi gaya po nasabi ko kanina, ito lang po ang pangalawa. At pangatlo, at huling pagkakataon na nabanggit ang salitang pag-aayuno. At dito pinakita yung intentional na paghingi nila ng gabay sa Panginoon. Hindi lang po ito normal na Lord's Day. Hindi lang po ito normal na fellowship, itong binabasa natin dito. No? Hindi lang pag-aaral ng kasulatan at hindi lang po pananalangin. Bagkus, yung pinakamataas na uri ng pakikipag-communion sa Panginoon, yun po yung pag-aayuno, yun po yung kanilang ginawa. No, not just ito, itong ginagawa natin ngayon, hindi lang po ganun. But extended time, extended effort, extended na pagpapakita ng Lord, gabayan mo kami. Ano na po yung susunod naming gagawin? At paano nila yun pinakita? Externally, sa pamagitan ng pag-aayuno. They abstained themselves. Siguro pagkain, no? Yung kanilang inano doon. No? So, tayo rin. Tanungin po natin. No? Mga kapatid, tanungin ko po kayo. Ano po bang kalooban ng Diyos para sa lokal na iglesia dito sa Kabkaben? Alam niyo po ba? Alam niyo po, anong kalooban ng Panginoon para sa atin? Alam niyo? Or ang alam lang natin, every Sunday, dapat akong pumunta. No? Ano yung mga specific na bagay na dapat nating bigyang pansin sa kasalukuyang panahon sa lokal na iglesia dito sa His community? Kasi sila, nandyan na, inusig na sila. Pinatay na si Santiago. Papatayin na sana si Pedro. Pero pinakawalan ng Diyos. Natapos ba doon? Hindi. Nag-ayuno sila. Bakit? They wanted to know, Lord, what's the next step? Anong gagawin namin? Reveal to us, Lord. Anong kasunod?
Hindi sila okay, that's your word, thank you. Bye-bye, thank you. Pati iniisip nila. Ang kagandahan lang, hindi lang yung mga elder, hindi lang yung pastor yung nag-iisip. Sila, kasama ang buong kawan. They were seeking, Lord, anong will mo? Siguro hinahanap nila, ano sunod na Lord? O ito na, inusig na kami. Ano sunod? Tayo po ba, hinahanap natin yun? Nasa isip po ba natin yun? Kasi dun po makikita yung ano din natin, yung actions natin. Ano yung ginagawa natin sa loob ng, by the way, this is the first day of the week, ha? Hindi po ito last day of the week. The Lord's Day is the first day of the week. And why we gather together? To worship the Lord and to know His will. Lord, anong gagampanan namin sa linggong ito? Alam niyo po ba? Ano yung direksyon na dapat nating tahakin? Or ganito na lang po tayo lagi? No? Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. No? Hindi lang individual, bagos bilang iisang katawan. Iisang lokal na iglesia. Magkaroon tayo ng panahon na sama-samang sumamba at mag-ayuno upang alamin ang kalooban ng Panginoon para sa lokal na iglesia dito sa His community. No? Now, tingnan nyo po, no? One of the note na gusto ko lang po makita din ninyo, ang Panginoon po, ginabayan niya po ang lokal na iglesia sa Antioquia sa kailan? Kailan po? Nung time na nag-aayuno ang mga mananampalataya. Di po ba? So, hindi po ito parang nasa kanilang bahay sila, tapos, okay, gather together, ito po yung will ko. Assemble, kasi ito na yung will ko. Hindi po. Alam nyo kailan naghayag ang Panginoon ng kanyang kalooban? Nung time na nag-gather sila upang hingin sa Panginoon, Lord, anong kalooban mo? Ano po pinapakita nito? Synergistic po ito. Ibig sabihin, kahit hindi nila alam kung kailan maghahayag ang Panginoon. Pero patuloy lang sila na nagsama-sama and they seek the will of God. Ibig sabihin po, tunay na nangungusap ang Panginoon. Ngunit, tandaan natin na ginagamit niya yung mga ganitong pamamaraan upang yun yung time na sabihin niya at ipahayag niya kung anong kalooban niya. Ibig sabihin, kung hindi po tayo magsasaliksik at hahanapin ang kalooban ng Diyos, hindi rin po yun sasabihin ng Panginoon sa atin. Hindi po yan mahuhulog sa isang araw, pagbukas natin ito, ayan na, may papel na, ito na yung gagawin natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Kailangan nating saliksikin, kailangan nating hanapin bilang iisang iglesia. Kaya napakahalaga po na maunawaan ninyo yung salitang katawan ni Kristo. No? Kayo ay pinagkaisa kay Kristo. Ibig sabihin din po nun, pinagkaisa ka sa katawan niya. At ano yung katawan niya? Yun yung iglesia. Dati hindi po natin binibigyan ng halaga yung iglesia, yung salitang iglesia. Basta gather lang tayo. And so we worship the Lord. Pero by the grace of God, pinakita sa atin, anong ibig sabihin ng bilang nasa katawan ka? For 7-8 years na ako po'y isang nag-aano sa church dati, hindi ko naintindihan yun. Ngayon lang, by the grace of God. Okay po? So church, no, yun yung mga bagay na dapat nating gawin. I hope and pray na magkaroon na tayo ng ganun. Yung we gather naman together para
alamin natin, ano yung gagawin natin? Di ba? Alam niyo bakit may mga mission yung mga iba nating kapatid? Kasi alam nila, okay, yun yung ano ng Panginoon sa kanila. No? Pinagkaloob sa kanila yung desire na yon at ginabayan sila sa pamagitan ng salita. That's why they're doing those things. Tayo wala tayong ginagawa. Hindi naman to para sasabihin na may ginagawa tayo. No? Pero wala eh. Yun yung salita ng Panginoon ngayon eh. 'Di ba? Pinapakita sa atin na may gabay siya, gumagabay siya. Ibig sabihin ng gabay nun, may gagawin. So, we're praying, no, na magkaroon na tayo ng ganun, yung unity talaga sa ganung bagay. Para makita natin din yung pagkilos ng Panginoon, not only individual, but also as one body ng Panginoong Hesukristo. So, I think we will end here. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Tunay na ikaw po ay kumikilos sa iyong mga layunin at minarapat mo, Panginoon, na ito'y gawin sa pamagitan po ng iyong katawan, sa pamagitan ng iglesia, na siyang tinubos mo sa pamagitan ng iyong walang katumbas na dugo. Salamat, aming Panginoong Hesukristo, sa pagliligtas mo sa amin. At naway maunawaan ng bawat isa ngayon na niligtas mo kami for a purpose. Yung layunin mo na gawin ang iyong kalooban. And I pray, O Lord, na magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa dito sa lokal na iglesia at makita namin yung aming tungkulin na dapat naming gawin bilang iisang kabilang sa iyong iglesia, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gabayan at bigyan mo kami ng favor, Lord, na makita namin yung pagkilos mo po talaga at mangyari ang mga bagay na ito. Naway gabayan tayo ng Diyos ng karunungan at katotohanan bilang isang katawan na pinupuno ng kaalaman ng kanyang kalooban sa pamagitan ng lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa. Naway magkaisa ang ating mga puso sa paghahanap sa Kanya. Ang ating mga isipan ay mabago ng Kanyang salita at ang ating mga hakbang na pinapatnubayan ng Kanyang Espiritu. Habang lumalakad tayo na magkasama sa pananampalataya, naway maunawaan natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at sakdal sa kanyang paningin na namumunga sa bawat mabuting gawa at pagtataas ng kaalaman ng Diyos. Ngayon ay humayo tayo ng payapa ng may pagpapakumbaba at katapangan na nagtitiwala na ang tumawag sa atin ay tapat na pamumunuan tayong lahat. Ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Happy Lord's Day po and God bless po sa bawat isa.